How's it going guys? Joe Moto here. Ngayong araw papacheck lang natin saglit si Soju. By the way, eto na siya. Pagkatapos natin lagyan ng winglet. Yan. Actually guys, napansin nyo sa mga social media natin, tagal kong di nag-post ng itsura ni Soju. Yan ay dahil nalaglag yung kaliwang winglet. Hindi matibay pagkakalagay natin. Kaya umorder na lang tayo ng panibagong winglet. So yung sira na sa bahay. At itong winglet na nakalagay sa atin ngayon, nakafix na to. May nakatornilyo siya. Ayan. Nakikita nyo. Ayan. 1, 2. So meron pa dito. Bali mayroon din tayo sasamahang isang kaibigan natin na titingin na fire blade. Kaya tara, samahan nyo ako anong mangyayari. Kaya pala, meron tayong bagong throttle grip. Ayan, Domino na green. Ayan, bumagay. Winglet at throttle grip ang bago kay Soju. Lumalabas na sa extender yung SD error at yung steering damper error eh. Parang sakit ng 10R2 eh. Pero ngayon, ayaw nang mawala. Unang under mo, wala pang nalabas. Pero mamaya-maya, wala lang, nakailang lang, naka-OC lang. Sa mga nagtatanong, nakuha po nating Domino grip sa may JYP. Yan lang sa tapat ng World Trade Center sa Roas Boulevard. Then itong winglet natin na nasa harapan sa 05 Racing to. Malaglag yung winglet natin. Piranggot lang kasi yung kapit sa tape eh. Imagine, takbo ka ng 140, 170. Kung ilang kilograms ng downforce yung sasalok sa winglet natin. So yun, lumipad sa daang hari yung winglet. Mga 100 meters din yung nilakad ko. Para lang mapulot yung winglet. Durug-durug eh. Kano ang winglet? Siguro message na lang si Jericho ng 05 Racing. By the way guys, ingat kayo online sa mga nagtitinda ng winglet na carbon. Inalaman ako na hindi pala talaga 100% carbon yung ibang mga winglet sa Facebook. So ingat kayo, baka madali kayo dun. Itong winglet natin, 100% carbon talaga to. Paano ko nalaman? Kasi nabiyak eh. Nakita ko yung mga palaman. So at least nalaman natin legit carbon nga. Grabe, sobrang loaded na ni Soju, no? Punta tayo ng Roas Boulevard eh. Nandun yung motor na titignan natin. Luwag sa daan na to. Teka, pa expressway na to eh. Bago tayo pumasok ng expressway, magtitignan lang ako. Wala tang laman RFID ko. Turuan ko kayo ng life hacks. Lahat ng RFID nyo, yan, sulat nyo sa cellphone nyo, sa notepad o kung saan man. Pero hindi na kayo bunot-bunot ng card. For example, sa X10R. Diyan yung mga ano, sa Honda City, sa CB, sa Tiger, sa Hilux. Tingnan ko lang, baka walang laman yung... May laman pa noon, 548. Himala, hindi lumabas yung ESD error. Sumpong talaga to si Soju kahit kailan. Pag walang camera, labas ng labas. Pag may camera, ayaw lumabas. Ay, happy 17,000 kilometers. Dahil dyan, kailangan na natin kumuha ng bagong ZX-10R. Hindi, biro lang. Tatapukan na naman eh. Pero speaking of 2026 ZX-10R, mas malaki na dash na dun eh. Hindi katulad dito. Pagkakaalam ko yung dash ng Z900 nilagay sa ZX-10R. May fuel indicator na kayo. Well, dito meron din naman. Hindi lang conventional fuel indicator na nakita natin. Ito na, maluwag-luwag na dito. Ay! Maganda pag taas yung windscreen mo. Pag nagtakit ka, sarap sa pakiramdam. Saka mas maganda aerodynamic mo syempre. Alam nyo, kukuha tayo ng ZX-10R. Parang may part na hindi worth it eh. Kasi halos ganito rin eh. Ang major update lang yung winglet na color blue. Tayo may winglet naman tayo. Yung bagong dash, hindi naman natin kailangan ng bagong dash eh. Halos ganun pa rin naman yung yan. Makikita natin sa dash. Tapos ang nakakadismaya pa, detune ang bagong ZX-10R. 193 horsepower sa 2026, 2025 to 2021. Itong ZX-10R na to, 200 horsepower to eh. So tiyamak na mas malakas to. Naku po, nakapatak. Malalaki na ang patak. Dilim oh, bigat niyan.
halos di na ako nakangamba sa winglet natin. Kapag nakatape, kahit anong higpit, kahit anong dikit, nakakatakot pa rin eh. Lalo na pag nag-race track kayo, isipin nyo, tatakbo kayong 200, ano ba, 250 km per hour, 270. Especially sa street ng Clark, tapos nakatape lang yung winglet nyo, talagang lilipad yun. Kaya iba pa rin talaga kapag tinutornilyo nyo, finifix nyo sa fairings. Kasi ilang kilograms ng downforce yung itutulak ng hangin sa front end nyo eh. Yeah, kasya kaya dito. Kasya. Baka sumabit ang ating winglet. Ang OA yun, no? Alam mo, napakilaki. Guys, nandito tayo sa Aquata Racing Circuit. Ayan, no? Naku po, sarado na. Motor ni tropa, pinagawa niya yung double R niya, 610 double R. Tapos sa kanya rin to, single R. Dalawang loaded bike to guys. Pakita ko sa inyo yung double R niya. Yung langis niya Nagtatagas? hindi sir, ang isa sa nakikita kasi nila na mukhang may ano yung piston, usok siya ng konti ng puti. Nasa harapan ko siya, may nakita akong usok. Kasi sinabi ko sa kanya, pa-check mo yung double R mo. Sobrang loaded din ito eh. Itong Marchesini magsalam ko, stock to eh. Tapos puro carbon yung likod. Nagbago siya ng shifter, carbon heel guard. Oh, stock ba to? Olins? Hindi ko maalala. Carbon sa frame, binago niya na rin to. Olins din pala suspension nito sa harap. Grabe tong motor na to. Racer may stealth mirrors. Ito mga 30,000 ata itong salamin na to. Chigi. Tignan nyo yung starter niya guys, pang MotoGP. RCS19. Ito, aftermarket din to. Lever guard sa kanan lang, carbon. Domino grips din. At seat cowls. Mild pa to ah, pero ito mas loaded. Itong ZX-10R niya. Ito kasi double R, ito single R. Parang stand bike na nga eh. Yan ako si Racing Mags. Ito 120,000 ata to. Tapos naka-carbon din yung Swing R. Carbon chain cover, carbon fender. I think last time nakita niya na to. Ay naka-winglet din. Anyway, pasok tayo sa loob. Yun o. Ay, doon na ba yan? Ito na ba yan? Rapid to. Tune to sa rapid bike. Ikaw mas expert sa akin. Yung inano mo sa dati, hindi naman nakain. Stuck yun eh. Stock yun eh, yan, nakarapid pa yan. Ah, talaga? Parang meron ako something dyan na naramdaman. Ewan ko, baka kasi baguhan lang ako. Sige, labas natin. Sige. Ay, sige. Hindi mga motor dito guys oh. Ito gusto ko yun. Mahal yan. Sige, testingin natin. Ow! Pogi nito. Tingnan natin yung mga upgrades ah. Ayan, OC Racing Max na gold. Carbon din yung likod. Ang hilig nila sa carbon, no? Evotech. Naka TST. Naka shifter din to. Engine guard. Evotech. Winglet. Ayan. Mga testing. Carbon din yung tangke oh. Anong exhaust pala to? Acrophobic. Maganda daw tuning nito eh. Sarap talaga pigain ng Fireblade. Tingnan nyo, walang delay oh. Grabe, may hatak talaga kahit konting piga mo pa lang. Kami sa Fireblade.
acrylic pala siya sa dash eh. Sobrang loaded nito. So yun lang, Nay. Testing ko lang tong Fireblade, Nay. Grabe talaga to. Sira ulo talaga tong motor. Tsaka sobrang sub-sub mo talaga dito. Handlebar, pakiramdam ko paras lang yung 610R. Pero mas malalim yung tangke natin dito. So grabe, magkano kaya upgrades dito? Anong windscreen to? Uwig din pala. Oh, kung muna nasa yung signal light, pinakailalim pala. Woo! Fireblade! Nagsama na naman tayong muli. Mas steamable siya kaya sa 10R. Nakalimutan ko na yung pakiramdam eh. Sarap. Magkaiba talaga engine response ng 10R tsaka Fireblade. Delete kasi ang 10R. Grabe lang yung turning radius, sumatama na yung daliri ko sa tangke. Dali, iwas-iwas sa daan. May vibrate lang talaga. Oo nga pala, bumabalik yung pakiramdam ko nung nag-review tayo nito. Hindi ko lang alam guys kung anong taon to, kasi parang wala siyang winglet sa gilid. 2023 ata to. Kasi bago Fireblade yun may winglet eh. Hasta ka, ito kasing winglet niya naka aftermarket na. Pero sobrang ganda ng winglet ng Fireblade na to. Parang masyado akong, alam niyo, mahalin yung likod ko. Pero alam nyo guys, Fireblade para sa akin, kung ikukumpara nyo ang apat na Japanese flagship bike, 10R, R1, Fireblade at Gixxer, para sa akin Fireblade ang pinaka, alam nyo, nasa taas. Ganda ng cockpit nyo. At parang di mainit tong Fireblade na hawak ko. Masarap sa pakiramdam ng RCS 19. Manipis lang yung lever, pero kagat-agad. Hindi bulaw yung exhaust niya, para pare sa SE ko. Pero ang ganda kulay na Fireblade, no? Red, blue, tapos may dash ng white, tapos gold mugs. Ano ba tong winglet na to? Tape lang ba to? Ay, isang buo siya. Hindi. Running nga eh. Pero tahimik lang, medyo kalmado lang yung exhaust, no? Sundan kita. Sundan kita. Boss. Teka. Sobrang loaded ng Fireblade na to. Unahin natin siya, tignan natin kung may usok pa. Grabe, no? May single R ka na, may double R ka pa. Ganun kakalupit. Yung throttle response ni Sojo, biglang kalmado. Fireblade sobrang aggressive eh. Yung tagal kong di nakakadaan dito. Seaside. Ang ingay talaga ng motor mo? May usok. Wala. Wala namang usok. Hindi
Dito na naman tayo sa Okada Racing Circuit. Si Tropang CA hindi ko na makita. Sobrang bilis ng double R. Asan ka na? Akala ko magkakabit tayo. Guys, ito sinasabi ko sa inyo. Ayan o, ESD error na naman. Parang sarap lumipad, pabalik ng Gensa na kami. Tapos ganito dala nyo ZX-10R. Ow! Sarap. Magandaan dun eh. Ito yung aso. Sarado na yung Crossing Cafe. Saraduhan siya. Dumating si Cranks. Taga dito lang naman to. At tayo uuwi na. Parang na-realize ko magdamag ako sa lansangan ngayong araw. Malayo ka pa. Malayo ka pa. Oo. So let's go home na. Dahil anong oras na, mayari na naman tayo sa bossing natin. Hanggang dito na lang muna tayo mga cutie pies. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like at tumitig sa mga ganito content. Huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Malalay lang tayo pa uwi. At see you po sa next content.